Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pamilya at pagmamahal? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat na ang bawat pahina ay sinulat ng luha at pag-asa. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan sa gitna ng anumang unos. Ito raw ang ating tahanan at lakas. Ngunit paano kung ang mismong kanlungan na inaasahan mong magpoprotekta sa iyo ang siya palang magiging sanhi ng pinakamatinding sakit na mararamdaman mo? Ang alikabok na iniwan ng papalayong sasakyan ay tila kumot na dahan-dahang bumalot kay Liwayway. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kalsada, ang mga matay nakatanaw sa naglalahong pulang ilaw sa dulo ng abot-tanaw. Isang ilaw na unti-unting kinain ng paparating na dilim ng gabi. Wala siyang marinig kundi ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng sariling dibdib. Isang ritmong puno ng pagtataka at sakit. Sa tabi niya, ang kanyang asawang si Amado ay nakatayo ring parang isang estatwa. Mahigpit ang hawak sa isang lumang kahon na yari sa kahoy. Iyon na lamang ang tanging pag-aari nilang nadala. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mga huling salita ng kanilang panganay na si Corazon bago nito isinara ang pinto ng sasakyan. Para din naman to sa inyo. Mas maaalagaan kayo doon. Ang bawat salita ay malumanay. Ngunit ang lamig sa likod nito ay kasing tulis ng yelo na tumusok sa puso ni Liwayway. Doon? Saan ang doon? Ang tanging nakikita niya ay isang mahabang kalsada na walang pangalan sa gitna ng isang bukirin na hindi niya kilala. Ang hangin ay nagsisimula ng lumamig at ang mga kuliglig ay nagsisimula na sa kanilang walang katapusang awitin. Isang malungkot na himig para sa dalawang pusong pinagkaitan. Ang lakas ay unti-unting umalis sa mga tuhod ni Liwayway. Napaluhod siya sa magaspang na lupa, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi na niya kayang pasanin. Wala nang sasakyan, wala na ang kanilang mga anak. Sila'y iniwan. Tuluyan na silang itinapon na parang mga basurang walang halaga. Naramdaman niya ang paglapit ni Amado. Umupo ito sa tabi niya, hindi nagsasalita. Inilapag nito ang kahon at marahang hinaplos ang kanyang likod. Nakita ni Liwayway ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. Ang mga kamay na buong buhay na nagtrabaho para lamang itaguyod ang mga anak na ngayon ay tumalikod na sa kanila. Ang dating matipunong lalaki ay tila biglang naging isang marupok na anino sa ilalim ng papalubog na araw. Amado, halos pabulong na sabi ni Liwayway, basag ang kanyang boses. Anong gagawin natin? Hindi sumagot si Amado. Tumingala lamang ito sa langit na unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang parehong tanong, ang parehong kawalan ng pag-asa. Ilang minuto o baka oras silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging kasama nila ay ang katahimikan at ang lumalalim na gabi. Nang bigla, isang matalim na liwanag ang tumama sa kanilang mga mukha. Isang ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan. Isang paparating na sasakyan. Automatikong hinila ni Amado si Liwayway patayo. Itinabi ito sa likuran niya na parang isang kalasag. Ang takot ay gumapang sa kanilang mga puso. Sa ganitong lugar, sa ganitong oras, sino ang darating? Kaibigan o kaaway? Ang sasakyan ay isang luma at medyo kalawanging delivery truck. Dahan-dahan itong huminto ilang metro mula sa kanila. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking nasa edad 40 ang bumaba. Kasunod nito ay isang babae mula sa kabilang pinto. Ayos lang po ba kayo, Tainay? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Hindi nakasagot agad sina Amado at Liwayway. Pinagmasdan lamang nila ang mag-asawa. Mukha silang simple, mga ordinaryong mamamayan, ngunit may kabutihan sa kanilang mga mata. Nakita po kasi namin kayo sa daan. Gabi na po, delikado dito. Sabi naman ng babae
na siyang lumapit kay Liwayway at marahang hinawakan ang braso nito. Ako po si Diwa at ito po ang asawa ko, si Sinag. Ang paghawak ni Diwa ay mainit at puno ng habag, isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Liwayway. Bigla, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay kusanang bumagsak. Si Sinag naman ay napatingin kay Amado. Tinitigan niya ang mukha ng matanda na parang may kung anong pamilyar dito. May isang alaala sa dulo ng kanyang isipan na hindi niya maabot. Nakita niya ang dignidad sa kabila ng gusot na damit, ang lakas sa kabila ng kapaguran sa mga mata nito. Isang kakaibang koneksyon ang kanyang naramdaman. Halina po kayo, alok ni Sinag. Sumabay na po kayo sa amin. Hindi po namin kayo maaaring iwan dito. Nag-alinlangan si Amado. Ang tiwala niya sa tao ay nadurog na. Ngunit nang makita niya ang itsura ng kanyang asawa at ang tunay na pag-aalala sa mukha ng dalawang estranghero, wala siyang nakitang masamang hangarin. Salamat iho, halos paos na sabi ni Amado. Habang tinutulungan ni Diwa si Liwayway at kinukuha ni Sinag ang kahon, hindi mapigilan ni Sinag na magtanong. Pasensya na po sa tanong, pero paano po kayo napunta dito? May hinihintay po ba kayo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Wala na iho, wala na kaming hinihintay. Naramdaman ni Sinag ang bigat sa mga salitang yon. May mali. Isang malaking kamalian ang nangyari. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa matandang lalaki. Ano po ang pangalan ninyo, Tay? Magalang niyang tanong. Si Liwayway ang sumagot sa isang mahinang tinig. Ako si Liwayway at siya ang asawa ko, si Amado. Amado de Leon po. Pagpapatuloy ni Amado na tila nais bigyang diin ang kanyang buong pagkatao. Sa pagkarinig ng buong pangalan, biglang natigilan si Sinag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahigpit ang hawak niya sa lumang kahon. Ang pamilyar na pakiramdam kanina ay biglang naging isang malinaw na pagkilala. Inulit niya ang pangalan sa isang pabulong na tinig. Puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha na tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Amado? De Leon? Isang linggo bago ang gabing iyon sa kalsadang walang pangalan. Ang hangin sa loob ng bahay ng mga De Leon ay mabigat na at puno ng tensyon. Si Corazon, ang panganay, ay nakaupo sa kanilang lumang sopa. Ang mga daliri walang tigil na nagtatambol sa ibabaw ng lamesang kahoy. Sa harap niya ay nakakalat ang mga resibo ng gamot at bayarin sa ospital. Mga piraso ng papel na para sa kanya ay mga pader na humaharang sa kanyang mga pangarap. Hindi na to pwede, mariin niyang sabi. Ang boses ay sapat lang para marinig ng dalawa niyang kapatid na nakaupo sa tapat niya. Si Dante, ang pangalawa, ay nakatingin sa sahig. Kinakalkula ang sarili niyang mga problema sa isip. Si Rico, ang bunso, ay abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, ngunit ang tainga ay bukas na bukas sa usapan. Ano na namang hindi pwede, ate? Tanong ni Dante, hindi inaalis ang tingin sa sahig. Lagi na lang yan ang bungad mo. Itinuro ni Corazon ang mga papel. Itong mga gastusin na to, papalaki ng papalaki. Ang maintenance ni tatay, ang therapy ni nanay. Paano naman tayo? Paano naman ang mga pamilya natin? Tungkulin natin yan, di ba? Mahinang sagot ni Dante, kahit na ang sarili niyang puso ay hindi kumbinsido. May sarili siyang negosyong pinaplano, isang pangarap na nangangailangan ng malaking puhunan. At ang puhunang iyon ay hindi magmumula sa langit. Lihim siyang napatingin sa kabuuan ng bahay, ang bahay at lupa na kinatitirikan nito. Sayang. Tungkulin, tumaas ang boses ni Corazon. Hanggang kailan, Dante? Hanggang sa maubos tayo. Hanggang sa pati mga anak ko, hindi ko na mapag-aral ng maayos dahil lahat ng pera natin dito lang napupunta. Biglang nag-angat ng tingin si Rico mula sa kanyang cellphone. Tama si Ate Cora, anya. Ang boses ay puno ng pagkainip. Tignan nyo,
Yung mga kaibigan ko, ang gaganda na ng buhay. May mga bagong kotse, nakakapag-travel. Ako, eto, nakatali pa rin dito. Kung maibebenta lang sana natin itong lupa. Heto na naman tayo. Napabuntong hininga si Dante. Hindi papayag si tatay dyan. Dito na pumasok ang tunay na plano ni Corazon. Hinintay niya ang pagkakataong ito. Hindi naman kailangang ibenta. Sabi niya sa isang mas kalmadong boses, isang boses na ginagamit niya kapag mayroon siyang nais manipulahin. Kailangan lang nating maging praktikal. Tumingin sa kanya ang dalawang kapatid, naghihintay. May alam akong lugar. Pagpapatuloy niya. Isang home for the aged. Bahay Kalinga ang pangalan. Maganda ang lugar. Sabi sa brochure, may mga nurse na mag-aalaga sa kanila buong araw. Mas mabuti pa nga ang buhay nila doon kaysa dito na naiiwan lang sila kapag nasa trabaho tayo. I-abandona natin sila? Gulat na tanong ni Dante. Ang salita ay tila may mapait na lasa. Hindi yan pag-abandona. Mabilis na pagtatama ni Corazon. Pag-iisip yan para sa kapakanan ng lahat, para sa kanila, at para sa atin. Kapag nandoon na sila, malaya na nating magagamit itong bahay. Dante, pwede mo nang isangla para sa puhunan mo. Rico, kapag umasenso si Dante, makakahiram ka para sa kotse mo. At ako, magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng bigat ng kasalanan, ngunit natabunan ito ng ningning ng kasakiman. Ang mga salita ni Corazon ay parang laso na nadahan-dahang kumalat sa kanilang mga sistema, pinapatay ang anumang natitirang konsensya. Kinabukasan, isinagawa nila ang pinakamasakit na bahagi ng plano. Iniharap nila ang kanilang mga magulang na may mga pekeng ngiti at matatamis na salita. Tainay, may sorpresa kami sa inyo. Masayang sabi ni Rico na para bang isa itong tunay na regalo. Isang linggong bakasyon sa isang resort sa probinsya, dagdag ni Dante. Para makapagpahinga naman kayo. Nakita ni Corazon ang kislap sa mga mata ng kanyang ina. Si Liwayway ay pumalakpak na parang isang bata. Talaga mga anak? Naku, salamat. Si Amado ay ngumiti lamang, isang nangiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal para sa kanyang mga supling. Ang tiwala niya ay buong buo. Walang bahid ng pagdududa. At sa araw ng kanilang pag-alis, ang tatlong magkakapatid ay bumalik sa bahay na ngayon ay sa kanila na lamang. Nagbukas si Dante ng ilang bote ng beer. Para sa bagong simula, sigaw ni Rico, itinaas ang kanyang bote. Para sa kalayaan, sabi ni Dante. Si Corazon ay ngumiti lamang at uminom. Sa wakas, ang mga pader na humaharang sa kanya ay gumuho na. Ngunit habang nililibot nila ang bahay, tinitingnan kung ano ang pwedeng ayusin at ibenta. Isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Rico sa ilalim ng lumang kama ni Amado. Isang maliit na baul na gawa sa matibay na kahoy. Ano to? Tanong niya. Habang hinihila ito palabas, mabigat ito at mukhang napakatagal na. Mayroon itong isang kandadong tanso na halatang matibay. Baka mga lumang gamit lang ni tatay, sabi ni Corazon. Walang interes. Pero sinubukan itong buksan ni Rico. Inalog niya ito. May kung anong tumutunog sa loob, ngunit hindi barya. Iba ang tunog. Sinubukan niyang sirain ang kandado gamit ang isang bakal, ngunit hindi man lang ito nayupi. Ate Dante, matigas to, sabi niya. Ang pagkainip ay nagiging pagtataka. Ano kayang laman nito? Nagkibit-balikat si Dante, ngunit maging siya ay nagsimula nang maging interesado. Lumapit si Corazon at sinuri ang kahon. Ang itsura nito ay hindi basta-basta. May halaga ito. At kung ano man ang nasa loob, sapat na mahalaga ito para sa kanilang ama na ikandado ng ganito kahigpit. Isang bagong ideya ang nabuo sa isip ni Corazon. Isang ideya na mas mahalaga pa kaysa sa bahay at lupa. Ang susi. Ang susi ay tiyak na nasa kanilang ama.
Ang pangalang Amado de Leon ay nanatili sa hangin, binigkas ni Sinag na may halong pagtataka at pagkilala. Para kay Amado, ang pagkarinig sa sarili niyang pangalan mula sa bibig ng isang estranghero ay nagdulot ng kakaibang kirot. Ang pangalang iyon, isang pangalan na pinagsikapan niyang bigyan ng dangal sa loob ng 30 taon sa disyerto ng Saudi Arabia, ay ang parehong pangalan na dinala ng mga anak na tumapon sa kanya sa gilid ng kalsada. Naramdaman niya ang kahihiyan, isang matinding kahihiyan na tila nag-ugat sa kanyang kaluluwa. Ang makita sa ganitong kalagayan, gusot ang damit, marumi ang muka, at may dalang isang kahon na naglalaman ng lahat ng kanyang sakripisyo, ay isang dagok sa kanyang pagkalalaki. Ngunit walang paghusga sa mga mata ni Sinag. Tanging pag-aalala at isang damdaming hindi pa maipaliwanag ni Amado. Dinala sila ng mag-asawa sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang tahimik na kalye sa lungsod ng Pag-asa. Simple lamang ang bahay, gawa sa pinaghalong kahoy at semento, ngunit malinis at puno ng init. Malayong malayo sa malaki, ngunit malamig na bahay na iniwan nila sa baryo Mapayapa. Pagpasok pa lang nila, agad na inasikaso ni Diwa si Liwayway. "Nay, umupo po muna kayo rito." Iginiya niya ang matanda sa isang silyang yantok. Napansin niya ang maliit na galoo sa binti ni Liwayway, marahil mula sa pagkakasalampak nito sa lupa kanina. Kumuha si Diwa ng maliit na planggana, ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat na parabang sarili niyang ina ang kanyang ginagamot. Pinanood lamang ni Amado ang eksena. Ang simpleng akto ng kabaitan na yon ay tila isang sampal sa kanya. Kailan ang huling beses na nakita niyang inalagaan ng ganito ng kanyang anak na si Corazon ang kanilang ina? Ang mga alaala niya ay tila mga basag na salamin, matatalim at masakit balikan. "Tay, heto po." Inabot ni Sinag sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may itlog. "Pasensya na po kayo. Ito lang po ang mabilis kong maihahanda." Tinanggap ni Amado ang mangkok. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang amoy ng luya at sibuyas ay pumuno sa kanyang pangamoy. At bigla niyang naramdaman ang gutom na ilang oras na niyang hindi pinapansin. Sa unang subo, isang init ang gumapang sa kanyang kalamnan. Ang init ng pagkain ay kasabay ng init ng pag-aarugang hindi niya inaasahan. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang kanang mata. Mabilis niya itong pinunasan, umaasang walang nakapansin. Ngunit nakita ito ni Sinag. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lamang ito nang may pag-unawa bago bumalik sa kusina para bigyan sila ng espasyo. Matapos kumain, iginiya sila ni Diwa sa isang maliit ngunit malinis na silid tulugan. "Dito na po muna kayo magpahinga, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa kahit na ano. Ligtas po kayo rito." Nang maiwan na silang dalawa, doon lamang tuluyang bumigay ang emosyon ni Amado. Umupo siya sa gilid ng kama, inilapag ang kahon sa sahig, at ipinatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Walang luhang lumabas, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato. Naramdaman niya ang pag-upo ni Liwayway sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod. "Amado, tahan na," mahina niyang sabi. "Nandito ako." Umiling si Amado, hindi inaalis ang mukha sa kanyang mga palad. "Nabigo ako, Liwayway," sabi niya. Ang boses ay garalgal at puno ng sakit. "Bilang ama, nabigo ako. Ibinigay ko ang lahat, pero kulang pa rin." "Hindi ka nabigo, Amado. Sila ang hindi marunong tumingin sa halaga mo." Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Amado. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sa lumang kahon na nakapatong sa sahig. Ang kahon na iyon, ang simbolo ng lahat ng kanyang pagod at pangarap. "Alam mo ba kung ano ang laman niyan, Liwayway?" Tanong niya sa isang halos pabulong na tinig.
Umiling si Liwayway. Mga papeles mo lang siguro galing Saudi o mga lumang litrato. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amado. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinigpitan ito. Oras na para sabihin ang sikretong matagal na niyang tinatago. Isang sikreto na dapat sana'y magiging pinakamasayang sorpresa para sa kanilang pamilya. Ngunit ngayon ay naging isang napakabigat na pasanin. Hindi lang yan mga papel, mahal ko, sabi niya habang nakatingin sa kahon. Sa loob niyan ang katumbas ng 30 taon ng buhay ko sa disyerto. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat araw na tiniis ko, ang pangungulila sa inyo. Lahat yan, nandyan sa loob. Nagtatakang tumingin si Liwayway. Hindi niya maintindihan. Huminga ng malalim si Amado. 20 milyong piso, Liwayway. Yan ang laman ng kahon na yan. Natigilan si Liwayway. Ang numero ay tila umalingaw-ngaw sa maliit na silid. 20 milyon. Isang halaga na hindi niya kayang sukatin sa kanyang isipan. Ang plano ko, pagpapatuloy ni Amado, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, ay ibigay yan sa kanila. Sorpresa, para kay Corazon, para makapagpatayo siya ng sarili niyang bahay, para kay Dante, para sa negosyong matagal na niyang gusto, at para kay Rico, para makapagsimula siya. Para sana sa kanila, yan lahat. Ang buong buhay ko, para sa kanila. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang paghikbi. Ngunit hindi ito galing kay Amado. Si Liwayway ang umiiyak. Ngunit ang mga luha niya ay hindi para sa perang nawala. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng kanyang asawa, ang mga matay puno ng pagmamahal at sakit. Ang pagod mo, ang sakripisyo mo, Amado. Anya, ang bawat salita ay basag. Hindi nila alam, hindi nila nakita. Ang tanging nakita lang nila ay kung ano ang makukuha nila. Patawarin mo ako, Amado, dahil pinalaki ko silang mga bulag. Niyakap ni Amado ang kanyang asawa. Sa yakap na yon, sa gitna ng kanilang kalungkutan, nakahanap sila ng lakas sa isa't isa. Ang pera ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga na lamang ay ang katotohanang magkasama pa rin sila. Habang sa lungsod ng pag-asa, 2 pusong sugatan ang dahan-dahang naghihilom sa tulong ng mga estranghero sa kabilang dako. Sa baryo mapayapa, 3 puso naman ang lalong nilalamon ng kasakiman. Nakatipon sina Corazon, Dante, at Rico sa paligid ng baol na kahoy. Ang pagkabigo nilang buksan ito ay nagpalala lamang sa kanilang kagustuhang malaman ang laman nito. Kailangan nating makuha ang susi, mariing sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Siguradong nasa leeg yan ni tatay, tulad ng dati. At paano natin gagawin yon? Tanong ni Dante. May bahid ng pag-aalala. Hindi naman natin pwedeng basta na lang kunin. Simple lang, sagot ni Corazon. Isang tusong ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bukas na bukas din, pupuntahan natin sila sa bahay Kalinga. Gagawa tayo ng eksena kung kinakailangan. Ibibigay ni tatay ang susi. Sa ayaw at sa gusto niya. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila ng uuyam. Para kay Dante, dapat sana'y isa itong araw ng tagumpay. Habang minamaneho niya ang kanilang sasakyan, papunta sa bahay Kalinga, ang tanging nasa isip niya ay ang baul na kahoy at ang susi na nakasabit sa leeg ng kanyang ama. Ang puhunan para sa kanyang negosyo. Ang simula ng bago niyang buhay. Bilisan mo naman, Dante, para kang pagong magmaneho. Reklamo ni Rico mula sa likod, hindi mapakali sa kanyang upuan. Maghintay ka, singal ni Dante. Nandyan lang yan, hindi naman aalis ang mga yon. Si Corazon, na nakaupo sa tabi niya, ay tahimik lamang, nagbabasa ng kung ano sa kanyang telepono. Ang mukha ay kalmado na,
Para bang isa lamang itong ordinaryong araw ng pamamasyal. Ang kapanatagang yon ni Corazon ang nagbibigay lakas ng loob sa kanilang dalawa. Siya ang utak. Siya ang laging may solusyon. Pagdating nila sa tarangkahan ng bahay Kalinga, bumusina agad si Dante ng 2 beses, isang senyales ng kanyang pagkainip. Ang lugar ay malinis tingnan. May mga halaman sa paligid at bagong pintura ang mga pader. Mukhang disente naman. Ipinagkibit balikat niya ang anumang pagdududa at ipinarada ang sasakyan. Pabagsak nilang isinara ang mga pinto ng kotse at nagmarch sa papasok sa lobby. Ang amoy ng disinfectant at sabon ay sumalubong sa kanila. Isang babae na nasa edad 30 ang nakangiting bumati sa kanila mula sa front desk. "Good morning po. Welcome to Bahay Kalinga. How may I help you?" Si Dante ang unang nagsalita. Ang boses ay may himig ng awtoridad. "Nandito kami para bisitahin ang mga magulang namin, Amado at Liwayway de Leon." "Okay po, sir." Magalang na sagot ng receptionist. "Pakicheck ko lang po sa aming listahan." May ilang sandali ng katahimikan habang ang babae ay nag-type sa kanyang computer. Narinig nila ang mahinang pag-click ng keyboard. Si Dante ay hindi mapakaling tumingin sa paligid. Si Rico ay nag-umpisa ng pagpawisan ang noo. Si Corazon lang ang nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon. Tumigil ang pag-type ng babae. Kumunot ang noo nito. Muli siyang nag-type, tila doble tseke ang ginagawa. "Ano, miss? Nariyan ba sila o wala?" Iritableng tanong ni Rico. Tumingin sa kanila ang receptionist. Ang ngiti ay napalitan ng pagkalito. "Pasensya na po, sir, ma'am. Pero wala po akong makitang pangalan na Amado o Liwayway de Leon sa aming system." "Ano?" Halos sabay na sabi ni Dante at Rico. Lumapit si Corazon sa desk. Ang kanyang tindig ay nanliliit sa babae. "Baka naman nagkakamali ka lang. I-check mo ulit. Apelyido, De Leon, pangalan, Amado." Binaybay niya ang pangalan na para bang kinakausap ang isang mangmang. "Na-check ko na po, ma'am. 3 beses na po." Sabi ng babae. Medyo natatakot na sa intensidad ng magkakapatid. "Wala po talaga. Sigurado po ba kayong dito sila dinala?" Ang tanong na yon ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila. Ang kumpiyansa ni Dante ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang sikmura. Imposible. Dito sila iniwan. Dito ang address na ibinigay sa driver. "Tawagin mo ang manager nyo." Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Mabilis na tumawag ang receptionist. Ilang saglit pa, isang mas matandang babae ang lumabas mula sa isang opisina. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, kinuha nito ang logbook at personal na sinuri. Ang resulta ay pareho pa rin. "I'm sorry," sabi ng manager sa isang formal na tono, "but we have no record of your parents ever being admitted or even registered here at Bahay Kalinga. They were never here." Ang mga salitang "they were never here" ay parang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Dante habang pabalik sila sa sasakyan. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nang makalayo na sila sa lugar, si Rico ang unang sumabog. "Anong gagawin natin? Nasaan sila? Paano kung may nangyaring masama sa kanila? Makukulong tayo nito?" Ang takot sa kanyang boses ay hindi para sa kanyang mga magulang, kundi para sa kanyang sarili. "Manahimik ka, Rico!" Sigaw ni Dante. Hinampas ang manibela. Humarap siya kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkalito. "Sigurado ka bang ito yung lugar, ate? Baka naman maling address ang nakuha mo. Pag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Ha? Ito ba yon?" "Huwag mo akong sisihin," ganting sigaw ni Corazon. Ang kanyang pagkakalmado ay tuluyan ng naglaho. Nabibitak na ang kanyang malamig na panlabas. "Ginawa ko ang parte ko. Baka yung driver na kinuha ninyo ang nagkamali. Baka kung saan sila dinala."
O baka naman, umalis sila? Nanginginig na sabi ni Rico. Baka alam nilang niloloko lang natin sila. Ang posibilidad na yon ang lalong nagpatakot sa kanilang lahat. Nawawala ang kanilang mga magulang at kasama ng kanilang pagkawala ay ang susi sa kung anumang kayamanan ang nasa loob ng baul na kahoy. Samantala, sa bahay ni Sinag, habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, malinaw niyang naririnig ang usapan ni Liwayway at ng kanyang asawang si Diwa sa sala. Hindi niya intensyong makinig, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Liwayway ay tumagos sa kanyang puso. Iniwan lang kami sa gilid ng kalsada, Diwa, na parang mga basurang walang silbi, ang mga sarili naming anak. Natigilan si Sinag. Nahulog ang hawak niyang kutsara sa sahig. Ang mga piraso ng kwento ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kanilang itsura nang makita niya sila. Ang kanilang kalungkutan. Ang pagbanggit sa kanilang mga anak. Ngayon, malinaw na ang lahat. Isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit para sa mga taong kayang gawin ang ganitong kalupitan sa sarili nilang mga magulang. Tumingin siya sa sala, sa dalawang matandang sinubok ng tadhana. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na siya mananatiling isang tagamasid lamang. Hindi niya hahayaang matapos ang kwento nila sa ganito. Gagawa siya ng paraan. Ilang araw ang lumipas, ang bahay ni Sinag at Diwa ay unti-unting naging isang tunay na kanlungan para kina Amado at Liwayway. Dahan-dahan, ang matinding sakit ng pagkakanulo ay napapalitan ng kapayapaan na dulot ng simpleng pag-aaruga. Ang mga ngiti ni Liwayway ay nagsisimula ng bumalik at ang mga balikat ni Amado ay hindi na kasing bigat ng dati. Isang hapon, habang nagkakape sila sa munting beranda, pinagmamasdan ni Amado si Sinag na nag-aayos ng bakod. Ang paraan ng pagkumpas ng mga kamay nito, ang determinasyon sa mukha habang nagpupukpok ng martilyo ay nagpaalala sa kanya ng isang tao mula sa malayo niyang nakaraan. Isang matalik na kaibigan, isang kapatid sa ibang ina. Napabuntong hininga si Amado. Ang alaala ay parehong matamis at mapait. Napansin ito ni Liwayway. May problema ba, mahal ko? Tanong niya. Hinahawakan ng kamay ng asawa. Umiling si Amdo. Wala. May naalala lang ako. Si Diwa, nakalalabas lang para magdala ng biskuit ay nakarinig sa kanila. Ano po yon, Tay? Kung okay lang pong itanong. Ang tawag na Tay ay natural nang lumalabas sa bibig ni Diwa, puno ng respeto at pagmamahal. Tumingin si Amado kay Sinag, na ngayon ay nagpupunas ng pawis. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway at kay Diwa. Marahil, ito na ang tamang panahon para ibahagi ang isang kwentong matagal na niyang kinikimkim sa kanyang dibdib. Isang kwento na magpapaliwanag sa kakaibang koneksyon na nararamdaman niya sa lalaking tumulong sa kanila. Si Sinag, panimula ni Amado, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Naaalala ko sa kanya ang kanyang ama. Nagkatinginan sina Liwayway at Diwa. Kilala niyo po ang tatay ni Sinag? Gulat na tanong ni Diwa. Tumango si Amado. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa. Mula sa isang tagong bahagi nito, maingat niyang inilabas ang isang luma at lukot na litrato. Kupas na ang kulay nito, ngunit malinaw pa rin ang mga imahe. Dalawang lalaking magkaakbay, nakangiti sa harap ng kamera. Pareho silang bata pa, payat, at may mga pangarap sa kanilang mga mata. Sa likod nila ay ang malawak na disyerto ng Saudi Arabia. Ang isa sa mga lalaki ay ang batang Amado. Ito si Elias, sabi ni Amado. Itinuturo ang lalaking kasama niya sa litrato. Ang mukha nito ay halos kakambal ng mukha ni Sinag. Ang pinakamatalik kong kaibigan, kapatid ko. Sabay kaming nangarap, sabay kaming nagtrabaho sa ilalim ng nakakapasong araw. Siya ang kasama ko sa hirap at ginhawa sa loob ng 10 taon. Napatakip ng bibig si Diwa.
Si Liwayway ay napatingin din sa litrato. Kinikilala ang mukha ng lalaking madalas ikwento sa kanya ni Amado sa mga sulat nito noon. Isang araw, pagpapatuloy ni Amado, ang boses ay bumigat. Nagkaroon ng isang malagim na aksidente sa construction site. Nahulog si Elias mula sa ikalimang palapag. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Diwa. Bago siya nawalan ng hininga, sabi ni Amado, pinipigilan ang sariling mga luha. Nangako ako sa kanya. Nangako ako na hindi ko pababayaan ang pamilya niya. Ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak na noon ay 10 taong gulang pa lamang. Isang batang lalaki na ang pangalan ay Sinag. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Naunawaan na ni Liwayway ang lahat. Sa loob ng maraming taon, sabi ni Amado, buwan-buwan, nagpapadala ako ng pera sa kanila, ng palihim. Ayokong isipin nilang utang na loob. Gusto ko lang tuparin ang pangako ko kay Elias. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag umuwi na ako for good, hahanapin ko sila para makilala ng personal. Pero, ang buhay ay naging magulo. Ang mga anak ko, hindi na niya natapos ang sasabihin, hindi na kailangan, hindi nila namalayan na natapos na pala ni Sinag ang kanyang ginagawa. Lumapit siya sa beranda para kumuha ng tubig, ngunit natigilan siya sa may pintuan nang marinig niya ang huling mga salita ni Amado. Narinig niya ang lahat, ang pangalan ng kanyang ama, ang kwento ng aksidente, ang pangako. Ang mga tanong na bumabagabag sa kanya sa buong buhay niya ay bigla na lang nasagot. Saan nanggagaling ang perang bigla na lang dumarating sa kanila noon? Sapat para makapagtapos siya ng pag-aaral? Sino ang misteryosong kaibigan mula sa Saudi na binabanggit ng kanyang ina na tumutulong sa kanila? Dahan-dahan, pumasok si Sinag sa beranda. Namumugto ang kanyang mga mata. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang litratong katulad ng hawak ni Amado. Kinuha mula sa sarili niyang pitaka. Sina Amado, Liwayway at Diwa ay napatingin sa kanya gulat. Inilapag ni Sinag ang kanyang litrato sa tabi ng litrato ni Amado. 2 kopya ng iisang alaala. Isang patunay ng isang pagkakaibigang hindi pinaghiwalay ng panahon o kamatayan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amado. Ang kanyang boses ay basag at puno ng emosyon na naipon sa loob ng maraming taon. Pagkilala, pasasalamat, at pag-unawa. Tito, Amado? Ang tanong na, Tito, Amado? Ay binitiwan ni Sinag hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pagpapatunay. Isang pagkilala na 20 taon niyang hinintay. Ang lahat ng piraso ng kanyang nakaraan, ang biglaang tulong pinansyal, ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa isang mabuting kaibigan, ang mukha sa lumang litrato, lahat ay nag-ugnay-ugnay at itinuro ang lalaking nasa harap niya ngayon. Para kay Sinag, ang utang na loob na dati isang abstraktong konsepto ay bigla na lang nagkaroon ng mukha, ng pangalan, at ng mga matang pagod, ngunit puno ng kabutihan. Bago pa man makasagot si Amado, hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Mabilis niyang tinawid ang espasyo sa pagitan nila at niyakap ng mahigpit ang matanda. Hindi ito isang simpleng yakap. Ito ang yakap ng isang anak na matagal nang nawalay sa kanyang ama. Ang bigat ng kanyang pasasalamat, ang lahat ng hindi nasabing salita sa loob ng maraming taon, ay ibinuhos niya sa yakap na yon. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Amado. At ilang saglit pa, ang mainit na patak ng luha sa kanyang sariling balikat. 2 lalaki na pinag-ugnay ng isang pangako at ng isang alaala. Ang umiiyak ng walang tunog sa gitna ng beranda. Nang sila'y maghiwalay, hinawakan ni Sinag ang magkabilang braso ni Amado. Tito, hinanap ko po kayo, sabi niya. Basag ang boses. Hinanap ko po kayo ng matagal. Gusto ko pong magpasalamat.
Ang lahat ng kung anong meron ako ngayon, ang pag-aaral ko, ang trabaho ko, ang pamilya ko, utang ko po sa inyo. Ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang hirap ng kanilang buhay pagkamatay ni Elias. Kung paanong ang buwanang padala mula sa isang hindi kilalang kaibigan ay naging himala na sumalba sa kanila. Sabi po ni Inay, tuparin ko raw ang pangarap ni Itay para sa akin. Hindi ko po yun magagawa kung hindi dahil sa inyo, Tito. Binigyan niyo po ako ng kinabukasan. Si Amado ay nakikinig lamang. Ang mga luhay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pakiramdam ng pagiging isang bigo na halos dumurog sa kanya ilang araw na ang nakalipas ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagiging proud, hindi man sa kanyang sariling mga anak, kundi sa anak ng kanyang kaibigan. Ang sakripisyo niya ay hindi pala nasayang. Nagbunga ito. At ang bunga ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nakikita ko ang tatay mo sa'yo, iho. Sabi ni Amado, ang boses ay puno ng pagmamahal. Pero ngayon, parang tunay na anak na rin kita. Sa isang tabi, tahimik na pinapanood ni na Liwayway at Diwa ang lahat. Si Diwa ay lumapit sa kanyang biyenan at marahang hinawakan ang kamay nito. Nakita ni Liwayway ang kagalakan sa mukha ng kanyang asawa, isang kagalakan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanilang mga tunay na anak. Ang mga luha ni Liwayway ay para sa ligayang iyon at para sa kirot ng katotohanang isang estranghero pa ang nakakita sa tunay na halaga ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, ang hapagkainan sa maliit na bahay ay napuno ng kwentuhan at tawanan. Ang pagkain ay simple lang, pritong isda, ginisang gulay, at mainit na kanin. Ngunit para kina Amado at Liwayway, ito na ang pinakamasarap na hapunan na kanilang natikman sa loob ng maraming taon. Nagkwento si Amado tungkol sa mga kalokohan nila ni Elias sa Saudi. Nagkwento si Sinag tungkol sa kanyang paglaki. Nagkwento si Diwa tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni Sinag. At si Liwayway ay tawa lang ng tawa. Ang puso'y magaan sa unang pagkakataon. Habang pinagmamasdan ni Sinag ang eksena, si Tito Amado na nagkakamay habang kumakain, si Tita Liwayway na inaabutan siya ng ulam, si Diwa na nakangiting nakikinig. Alam niya sa kanyang puso na hindi na sila mga bisita, hindi na sila mga taong tinutulungan lang. Ito na sila. Ito na ang kanilang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pasasalamat, respeto, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ngunit habang ang isang pamilya ay nabubuo sa lungsod ng Pag-asa, ang isang pamilya naman ay tuluyang nagkakawatak-watak sa baryo mapayapa. Sa loob ng bakanteng bahay ng mga De Leon, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang baul na kahoy ay nakapwesto pa rin sa gitna ng sala, isang paalala ng kanilang kabiguan. Walang nakakaalam kung nasaan sila. Sigaw ni Dante matapos ibaba ang telepono sa 10 beses. Tinawagan na niya ang lahat ng kamag-anak na kaya niyang isipin. Walang resulta. May paraan pa, sabi ni Rico. Ang kanyang mga mata ay mailap. May kaibigan ako sa telco. Kung mahahanap natin yung huling tawag na ginawa ni tatay bago natin sila iwan, baka matuntun natin kung saang cell site siya huling nag-connect. Ilang oras ng pag-aalala at pagkainip ang lumipas nang biglang tumunog ang cellphone ni Rico. Mabilis niya itong sinagot. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ano? Sige. Oo. Sigurado ka? Saan yan? Ibinaba ni Rico ang tawag. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. May signal. Isang tawag ang ginawa niya kinagabihan. Nagping sa isang cell tower sa lungsod ng Pag-asa. Ang hapon ay payapa. Sa hardin sa likod bahay nakaupo si Liwayway sa isang silyang kahoy, pinapanood ang kanyang asawang si Amado at si Sinag na magkatabing nag-aayos ng isang sirang paso.
Ang halakhak ni Amado, isang tunog na akala ni Liwayway ay hindi na niya muling maririnig, ay malayang lumalabas habang nagbibiruan sila. Sa loob ng ilang araw, ang tahanan ni Sinag at Diwa ay naging isang himala. Isang lugar kung saan ang mga basag na piraso ng kanilang puso ay dahan-dahang nabubuong muli. Ngunit ang kapayapaan ay marupok at ang katahimikan ay madaling basagin. Isang malakas at walang pakundangang katok sa pinto ang biglang yumanig sa buong kabahayan. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay katok ng isang taong may masamang balak. Nagkatinginan sina Amado at Sinag. Si Diwa ay lumabas mula sa kusina. Ang muka'y puno ng pagtataka. Si Liwayway ay biglang kinabahan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Tumayo si Sinag. Ako na po ang magbubukas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, bumukas ito ng malakas. Pumasok ang tatlong figura na kilalang-kilala ni Liwayway. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla at takot. Si Corazon, si Dante at si Rico, ang kanyang mga anak. Nakatayo sila sa gitna ng sala, ang mga matay nililibot ang kabahayan na may halong pagkamuhi at pagtatasa. Ang kanilang mga muka ay hindi nagpapakita ng pagsisisi o pag-aalala. Ang nakikita lamang ni Liwayway ay kasakiman at isang madilim na determinasyon. Ito ay isang panaginip, isang masamang bangungot. Aba, tignan mo nga naman, sabi ni Corazon. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Ipinako niya ang kanyang tingin kina Sinag at Diwa. Ang bilis niyo namang nakahanap ng bagong pamilya, Naytay. At mukhang nakabingwit pa kayo ng mga oportunista. Ang salitang oportunista ay tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Ang mga taong nagligtas sa kanila, ang mga taong nag-alaga sa kanila, nang walang hinihintay na kapalit ay inakusahan ng ganito. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Amado. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Tumayo siya, inilagay ang sarili sa harap ni Liwayway na parang isang panangga. Humarang si Sinag. Wala kayong karapatang pumasok dito at mag-iskandalo. Mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Umalis na kayo. Tumawa si Dante ng isang tawang walang saya. Umalis? Bakit para masolo ninyo sila? Para makuha ninyo ang lahat ng ari-arian nila? Magaling. Kinidnap na niyo ang sarili naming mga magulang. Ang akusasyon ay napakabigat at napakasama na kahit si Liwayway ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang mga anak na nagtapon sa kanila sa kawalan ay sila pa ang may ganang manumbat? Walang hiya kayo, sigaw ni Liwayway. Ang kanyang takot ay napalitan na ng galit. Pagkatapos nyo kaming iwan para mamatay sa daan, babalik kayo rito at maninisi ng ibang tao. Ngunit ang mga salita niya ay parang hangin lamang sa kanilang mga tainga. Ang atensyon nila ay nasa iisang bagay lamang. Si Rico, na hindi na makapaghintay, ay lumapit kay Amado. Ang mga matay nanlilisik. Itay, ibigay niyo sa amin ang susi. Sigaw niya, sinusubukang abutin ang leeg ng kanyang ama, kung saan niya inaasahang nakasabit ang susi ng baul. Lubayan mo ang tatay ko. Mabilis na itinulak ni Sinag si Rico palayo. Nagsimula ang kaguluhan, nagtulakan, nagsigawan. Si Dante ay sumugod din para tulungan si Rico. Si Diwa ay pilit na inaawat sila, umiiyak sa takot. Si Amado ay napasandal sa dingding, hawak ang kanyang dibdib, ang muka ay namumutla. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng lahat, paralisado. Ang pamilyang minahal at binuo niya ay nagkakagulo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga anak ay naging mga halimaw na hindi na niya kilala. Tama na! Sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay mas matining at mas matalim kaysa sa lahat. Tumigil ang lahat. Tumingin sila sa kanya.
Lumakad si Corazon papalapit kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Kayo ang may kasalanan nito, ma," sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng sisi. "Kung ibinigay niyo lang sana sa amin ang nararapat para sa amin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Wala kayong karapatan sa kahit na ano." Nanginginig na sagot ni Liwayway. "Ang karapatan, pinaghihirapan. Hindi yan hinihingi. At lalong hindi yan ninanakaw." Ang katotohanan sa mga salita ni Liwayway ay tila isang insulto para kay Corazon. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang pekeng kontrol ay naglaho. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liwayway. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, mas malakas kaysa sa lahat ng sigawan kanina. Ang hapdi sa pisngi ni Liwayway ay walang-wala kumpara sa sakit na tumusok sa kanyang puso. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Si Sinag ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang galit. Si Amado ay napatingin. Ang kanyang mga matay nanlaki sa pagkasindak. Maging sina Dante at Rico ay natulala. Hindi inaasahan ang ginawa ng kanilang ate. Si Corazon mismo ay tila nagulat sa kanyang ginawa. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakaangat sa hangin, nanginginig. Lahat sila ay nakatingin kay Liwayway na nakatayo lang doon. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Para kay Amado, ang tunog ng sampal na yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog, para siyang nabingi. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang asawa, ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan habang buhay, na nakatayo roon, hawak ang pisnging sinaktan ng kanilang sariling anak. Isang bagay sa loob ni Amado ang biglang nabasag. Hindi ito buto, hindi ito litid. Ito ay ang huling hibla ng pag-asa na matagal na niyang pinanghahawakan. Isang manipis na hibla na nagsasabing baka sakali sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay may natitira pang pagmamahal ang kanilang mga anak para sa kanila. Ngayon, alam na niya. Wala na. Ang hiblang yon ay naputol na at kasabay nito, ang puso niya ay tuluyan ng nadurog. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga mukha sa kanyang harapan, ang nag-aalalang mukha ni Sinag, ang umiiyak na mukha ni Diwa, ang naguguluhang mukha ni Dante at Rico, at ang malamig na mukha ni Corazon ay unti-unting naghalo-halo na parang mga kulay sa isang basang pintura. Liwayway. Iyon lamang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Isang bulong na puno ng sakit. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Isang matinding kirot. Hindi katulad ng kahit anong sakit na naramdaman niya dati, ang biglang kumalat mula sa kanyang puso patungo sa kanyang kaliwang braso. Para siyang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Amado, narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Iyon ang huling malinaw na tunog na pumasok sa kanyang pandinig bago siya lamunin ng kadiliman. Bumagsak siya sa sahig na parang isang punong pinutol ang mga ugat. Ang pagbagsak ni Amado ay ang siyang gumising sa lahat mula sa kanilang pagkakatulala. Ang katahimikan ay nabasag ng isang nakakabinging sigaw mula kay Liwayway. "Amado! Mahal ko!" Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng asawa, tinatapik ang pisngi nito. "Amado, gumising ka! Huwag mo akong iwan!" Ngunit ang mga mata ng kanyang asawa ay nakapikit. Ang mukha ay kulay abo, at ang paghinga ay mababaw at hirap. Ang eksena ay nagdulot ng purong sindak sa tatlong magkakapatid. Ang galit at kasakiman sa kanilang mga mukha ay biglang napalitan ng putlang takot. Ito ay hindi bahagi ng plano. Ang makita ang kanilang ama na nakahandusay sa sahig, walang malay, ay isang bangungot na hindi nila pinaghandaan. Anong nangyari? Nanginginig na tanong ni Rico.
umatras ng isang hakbang. Inatake sa puso si tatay. Humahagulgol na, sabi ni Diwa, na mabilis na kinuha ang telepono para tumawag ng ambulansya. Tawagan niyo ang ambulansya, bilis! Sigaw ni Sinag habang sinusuri ang pulso ni Amado. Mahina. Masyadong mahina. Ang pagkasindak ng magkakapatid ay mabilis na naging pagpapanik. Si Dante ay napatingin sa kanyang mga kamay na para bang may dugo. Si Rico ay napasandal sa pader, hindi makahinga. Si Corazon, ang babaeng laging may kontrol, ay nakatayo lamang doon. Ang mga matay nanlalaki. Ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang lakas ng loob niya ay biglang naglaho. Ang tanging iniisip nila ngayon ay hindi ang kalagayan ng kanilang ama, kundi ang kahihinatnan ng kanilang ginawa. Saksi ang dalawang estranghero. Kung may mangyaring masama, sila ang sisisihin, sila ang mananagot. Kailangan na nating umalis dito. Halos pabulong na, sabi ni Dante kay Corazon. Hinila ang braso nito. Ano? Gulat na tanong ni Corazon. Hindi makagalaw. Umalis na tayo, sigaw ni Dante. Bago pa dumating ang ambulansya, bago pa tayo ituro ng mga yan. Ang takot na makulong ay mas matindi kaysa sa anumang pag-aalala para sa kanilang ama. Mabilis na nagkaintindihan ang tatlo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Nagkatinginan lamang sila at sa isang iglap, sabay-sabay silang tumalikod. Iniwan nila ang kanilang ama na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa sahig. Iniwan nila ang kanilang ina na humahagulgol sa tabi nito. Iniwan nila ang gulo na sila mismo ang lumikha. Tulad ng ginawa nila sa gilid ng kalsada, tumakbo sila. Pumasok sila sa kanilang sasakyan at mabilis itong pinaharurot palayo. Iniwan ang isang eksena ng desperasyon at sakit. Habang papalayo ang ugong ng kanilang sasakyan, si Liwayway ay nakayakap sa kanyang walang malay na asawa. Ang kanyang mga luha ay tumutulos sa mukha ni Amado. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang kanyang mga anak ay hindi lamang sila tinalikuran. Pinatay nila ang puso ng kanilang ama. At sa pagbagsak ni Amado, gumuho na rin ang buong mundo ni Liwayway. Lahat ay nawala. Huwag kang bibitaw, Amado. Parang awa mo na. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng papalakas na tunog ng sirena ng ambulansya. Ang puting pader ng ospital ay malamig at walang emosyon. Ang paulit-ulit na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Amado mula sa loob ng ICU, ang tanging musika sa mamahabang pasilyo. Nakaupo si Liwayway sa isang upuang bakal. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas matigas, mas matibay, determinasyon. Sa tabi niya ay sina Sinag at Diwa, ang dalawang taong hindi umalis sa kanyang tabi kahit isang saglit. Sila ang kanyang naging mga kamay at paa, ang kanyang naging lakas sa mga oras na akala niya ay guguho na siya. Ilang oras na ang lumipas nang lumabas ang doktor. Stable na po siya, pero kailangan pa rin ng masusing obserbasyon. Kritikal pa rin po ang mga susunod na oras. Ang balita ay nagbigay sa kanila ng kapirasong pag-asa. Ngunit ang kapirasong pag-asang yon ay biglang nanginig ng matanaw ni Liwayway ang tatlong pamilyar na anino sa dulo ng pasilyo, papalapit sa kanila. Ang kanyang mga anak. Bumalik sila. Pero alam ni Liwayway sa kanyang puso na hindi pagsisisi ang nagdala sa kanila pabalik. Ito ay takot. Panimula ni Corazon, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, na para bang isa siyang nag-aalalang anak. Kamusta na si tatay? Hindi sumagot si Liwayway. Dahan-dahan lamang siyang tumayo. Walang salita. Lumakad siya papunta sa harap ng pinto ng ICU. Hinarangan ito ng kanyang katawan. Isang malinaw na mensahe. Hindi sila makakapasok. Ma, anong ginagawa mo? Gusto lang naming makita si tatay.
Sabi ni Dante, ang pagkainip ay nagsisimula nang kumawala sa kanyang pekeng pag-aalala. Doon nagsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. Wala na kayong tatay. Natigilan ang tatlo. Ang tatay ninyo, pagpapatuloy ni Liwayway, ang mga matay diretsong nakatitig sa kanila, ay pinatay ninyo noong araw na iniwan ninyo siya sa gilid ng kalsada. Pinatay ninyo siya ulit noong sinampal ninyo ako. At pinatay ninyo siya nang tuluyan ng talikuran ninyo siyang nag-aagaw buhay sa sahig. Hindi yan totoo, protesta ni Rico. Nag-aalala kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Nag-aalala? O natatakot? Natatakot kayong makasuhan? Natatakot kayong managot? Huwag ninyo akong lukohin. Kilala ko kayo. Pinalaki ko kayo. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Dati, ang pusong ito ay puno ng pagmamahal para sa inyo. Ngayon, wala nang natira kundi abo at sakit. Kinuha ninyo ang lahat. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tindi ng kanyang galit. Pinagsilbihan ko kayo buong buhay ko. Pinagsilbihan kayo ng ama ninyo. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, para sa inyo. At ano ang isinukli ninyo? Pagtataksil. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang lumabas. Mrs., gising na po ang pasyente. Hinahanap po kayo. Ang mga mata ng tatlong magkakapatid ay biglang nagliwanag. Ito na ang pagkakataon nila. Ngunit bago pa sila makahakbang, pumasok si Liwayway at isinara muli ang pinto. Ngunit hindi niya ito isinara ng tuluyan. Iniwan niya itong bahagyang nakaawang. Sapat para marinig sa labas ang usapan sa loob. Lumapit si Liwayway sa kama. Nakita niya si Amado, maputla at nanghihina. Ngunit ang mga mata ay bukas at mulat. May isang tubo ng oxygen sa kanyang ilong, ngunit ang tingin niya ay malinaw. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa siwang ng pinto. Narinig niya ang lahat. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng kanyang asawa. Amado? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amado. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Liwayway. Tumingin siya muli sa direksyon ng pinto at nagsalita sa isang boses na mahina, ngunit sapat na para marinig sa labas. Wala na tayong mga anak, Liwayway. Ang mga salitang iyon ay ang huling paghuhusga. Ang pinal na hatol. Sa labas, ang mga mukha ni na Corazon, Dante at Rico ay gumuho. Ang huling pag-asa nilang makuha ang simpatya ng kanilang ama ay naglaho. Lumabas muli si Liwayway. Ang kanyang mukha ay kalmado na. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Malaya na siya. Hinarap niya ang tatlong tulalang figura sa kanyang harapan. Narinig ninyo ang hatol ng inyong ama. Tapos na tayo. Tumalikod na siya, ngunit huminto. May isa pa siyang huling sasabihin. Ang huling piraso ng katotohanan na wawasak sa pundasyon ng kanilang kasakiman. Lumingon siya. Oo nga pala. Yung baul na kahoy na gusto ninyong makuha ang susi? Isang ngiting walang bakas ng saya ang gumuhit sa kanyang labi. Nagtataka ba kayo kung bakit ayaw naming ibigay? Dahil ang laman ng baul na yon, ang buong buhay at sakripisyo ng ama ninyo, ang 20 milyong piso na para sana sa inyo. Huminga siya ng malalim bago ibagsak ang huling salita. Ay itinapon ninyo kasama namin sa gilid ng kalsada. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakakabingi. Ang mga mukha ni na Corazon, Dante at Rico ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon sa loob ng ilang segundo. Pagkalito, pagtataka, at sa huli, isang hindi makapaniwalang pagkasindak ng ang numero, 20 milyon, ay tuluyang pumasok sa kanilang mga isipan. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka
Ngunit walang salitang lumalabas. Sila ay mga estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig ng katotohanan. Ang biyahe pabalik mula sa ospital ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang nangahas na magsalita. Si Dante ang nagmamaneho, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakikita ang daan. Ang tanging nakikita niya, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ay ang malamig na ekspresyon sa mukha ng kanyang ina at ang numerong lumabas sa bibig nito, 20 milyong piso. Ang numero ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. 20 milyon. Ang puhunan para sa kanyang pinapangarap na car repair shop. Ang pambili ng bagong bahay para sa kanyang pamilya. Ang katapusan ng lahat ng kanyang mga problema sa pera. Ang buong kinabukasan niya. Itinapon. Itinapon nila sa gilid ng kalsada. Hindi na niya nakayanan. Sa gitna ng isang tahimik na kalye, bigla niyang itinigil ang sasakyan at buong lakas na sinuntok ang manibela. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, sinundan ng isang sigaw na puno ng galit at pagkabigo. Ah! Ano ka ba, Dante? Magdahan-dahan ka nga. Sigaw ni Corazon mula sa tabi. Humarap si Dante sa kanyang ate. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Magdahan-dahan? Ate, narinig mo ba yon? 20 milyon. Alam mo ba kung anong magagawa ko sa perang yon? Nawala. Nawala lahat dahil sa plano mo. Plano ko? Ganting sigaw ni Corazon. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagtanggi. Plano nating lahat ito. At kung hindi lang sana naging tangatong si Rico sa paghahanap sa kanila, sana hindi umabot sa ganito. Sana nakuha natin ang pera bago pa sila nakahanap ng mga kakampi. Ako na naman. Protesta ni Rico mula sa likuran. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ako? Ate, plano mo to lahat. Ikaw ang nagsabi na iwan sila. Ikaw ang nag-isip ng lahat. Tapos ngayong pumalpak sa akin mo isisisi? Dahil kasalanan mo talaga, sagot ni Corazon. Kung naging mas maingat ka lang sana. Kasalanan nating lahat ito, sigaw ni Dante, muling hinampas ang manibela. Wala nang sisihan. Ang tanong, anong gagawin natin ngayon? Ang tanong na yon ay sumabit sa hangin. Walang sagot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, wala na silang magagawa. Wala na sa kanila ang kontrol. Wala na silang kapangyarihan. Sila ay mga basurero na naghalungkat ng ginto para lamang itapon ito ulit nang hindi nila namamalayan. Ang biyahe pabalik sa bahay ng kanilang mga magulang ay parang isang prosesyon ng mga talunan. Pagdating nila, ang bahay na dati simbolo ng kanilang magiging tagumpay ay tila isang malaking puntod. Malamig. Walang buhay. Sa sumunod na mga araw, ang bahay ay naging kanilang kulungan. Hindi sila nag-uusap. Ang bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang mundo ng pagsisisi. Isang pagsisisi na hindi para sa kanilang mga magulang, kundi para sa perang nawala. Si Dante ay palaging nakatingin sa kawalan. Kinakalkula ang mga pangarap na hindi na matutupad. Si Rico ay hindi umaalis sa kanyang kwarto. Takot harapin ang mundo. Si Corazon naman ay palaging may kausap sa telepono. Sinusubukang humanap ng paraan, ng butas sa batas, ngunit wala siyang mahanap. Isang linggo matapos ang komprontasyon sa ospital, isang sulat ang dumating para sa kanilang tatlo. Galing sa isang abogado. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang binubuksan ito sa harap ng kanyang mga kapatid. Ang laman ng sulat ay maikli, formal, at brutal. Isang cease and desist order na nagbabawal sa kanila na lumapit o kontakin sina Amado at Liwayway de Leon at isang kopya ng last will and testament ng kanilang ama na binago kamakailan lamang. Nakasaad doon na silang tatlo, Corazon, Dante at Rico Reyes, ay opisyal at legal nang tinanggalan ng lahat ng karapatan sa mana mula sa kanilang mga magulang. Ang lahat ng pag-aari, kasama na ang perang nakatago,
ay ipapamana sa dalawang pangalan, Sinag Cruz at Diwa Cruz. Ang papel ay nahulog mula sa mga kamay ni Dante. Ito na. Ito na ang katapusan. Ngunit may isa pang nakasulat sa ibaba, isang PS mula sa abogado. Dagdag pa rito, nais naming ipaalam sa inyo na ang bahay at lupa sa Baryo Mapayapa ay naibenta na sa ilalim ng pangalan ni G. Amado de Leon. Ang perang pinagbentahan ay gagamitin para sa kanyang mga gastusin sa ospital at para sa pagsisimula ng bagong buhay ng aking mga kliyente. Napatingin si Dante sa paligid. Ang mga pader, ang sahig, ang bubong, ang bahay na kinalakihan niya, ang bahay na akala niya ay sa kanya na. Hindi na pala. Sila ay mga iskiwater sa sarili nilang nakaraan. Wala na silang pera, wala na silang mana, at ngayon, wala na rin silang tahanan. Wala na silang natira, kundi ang mga piraso ng kanilang basag na relasyon at ang bigat ng isang pagkakamaling nagkakahalaga ng 20 milyon. Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Sinag, ang bawat araw ay parang isang pahina sa isang bagong aklat. Ang mga pahina ng luma at masakit na kwento ay naisara na at ang isinusulat nila ngayon ay isang salaysay ng paghilom, pag-asa at pagmamahal. Mula sa bintana ng kanilang bagong bahay, isang bahay na katamtaman ng laki, may maliit na hardin at napapalibutan ng mga bulaklak. Pinanood ni Sinag ang isang eksenang hindi niya akalaing posible. Si Tay Amado, na ngayon ay malakas na at puno ng sigla, ay nakaluhod sa damuhan. Itinuturo niya sa kanyang 4 na taong gulang na anak na si Eli kung paano magtanim ng buto ng kamatis. Dahan-dahan lang, apo. Narinig ni Sinag na sabi ni Amado. Ang boses ay puno ng lambing. Ang lupa, parang puso yan. Kapag inalagaan mo ng mabuti, bibigyan ka niya ng magandang bunga. Ang tawa ni Tay Amado ay malaya at walang bigat, isang tunog na nagpapaginhawa sa puso ni Sinag. Ang lalaking nakita niyang wasak at walang pag-asa sa gilid ng kalsada ay wala na. Ang kahalili nito ay isang lolo na masayang-masaya sa piling ng kanyang apo. Pumasok siya sa kusina kung saan abala ang 2 babae na pinakamamahal niya. Si Diwa, ang kanyang asawa, at si Nay Liwayway. Magkatabi silang naghahanda ng tanghalian, nagtatawanan habang naghihiwa ng mga gulay. Hindi ganyan, Diwa. Natatawang sabi ni Liwayway, inaayos ang pagkakahawak ni Diwa sa kutsilyo. Dapat ganito, para hindi ka masugatan. Nay naman, sanay na po ako. Nakangiting sagot ni Diwa. Pero sige po, para sa inyo. Pinanood sila ni Sinag mula sa may pintuan. Ang kanilang samahan ay hindi na biyenan at manugang ang turingan nila, kundi tunay na mag-ina. Si Nay Liwayway ang nagtuturo kay Diwa ng mga lumang resipe at si Diwa naman ang nag-aalaga kay Nay Liwayway. Tinitiyak na naiinom nito ang kanyang mga bitamina. Sila ang naging lakas ng isa't isa. Ang perang minsan ay naging sanhi ng kanilang pagkawasak ay siya namang ginamit nila para bumuo ng isang bagong simula. Nakabili sila ng bahay na ito. Nakapagpatayo sila ng isang maliit na tindahan sa bayan, ang tindahan ng pag-asa na si Diwa at Liwayway ang namamahala. Ang natira ay maingat nilang itinabi para sa kinabukasan ni Eli at para sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit may isang bagay pa na kukumpleto sa kanilang bagong buhay. At dumating ito ngayong umaga sa anyo ng isang makapal na brown envelope. Lumapit si Sinag sa 2. May ngiti sa kanyang mga labi. Nay Diwa, may dumating po. Kinuha niya ang sobre mula sa ibabaw ng mesa at iniabot ito kay Liwayway. Nagtatakang tiningnan siya nito bago buksan. Habang binabasa ni Liwayway ang mga dokumento sa loob, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Inabot niya ito kay Diwa na binasa rin ito ng may namumuong luha. Iyon ang mga legal na papeles, ang adoption papers, opisyal na.
Sa mata ng batas, at higit sa lahat, sa mata ng Diyos, sina Sinag at Diwa Cruz ay mga anak na nina Amado at Liwayway de Leon. Nang hapon na yon, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo sa kanilang hardin. Walang ibang bisita. Sila-sila lang. Si Amado ay nag-ihaw ng isda. Si Liwayway at Diwa ay naghanda ng pansit at lumpia. Si Sinag at Ili ay naglaro ng habulan sa damuhan. Habang papalubog ang araw, naupo silang lahat sa ilalim ng isang puno ng mangga, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Salamat mga anak, sabi ni Amado, inaakbayan sina Sinag at Diwa. Binigyan ninyo kami ng pangalawang buhay. Kayo po ang nagbigay sa amin ng isang buong pamilya. Tay, sagot ni Sinag, ang puso'y puno ng pasasalamat. Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting payapa at kontento. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan na nila ang kanilang daungan, ang kanilang tunay na tahanan. Habang nagliligpit sila ng mga pinagkainan, lumapit ang kartero at may iniabot na ilang sulat kay Sinag. Karamihan ay mga bayarin lamang at mga promotional mail. Ngunit may isang sobre na nakaagaw ng kanyang pansin. Simple lang ito, kulay puti. Ngunit ang pangalan ng tatanggap, G at Gineneng Amado de Leon, ay sulat kamay. Pamilyar ang sulat. Isang sulat na tila mula sa isang nakaraang buhay. Iniabot niya ito kay Amado. Tiningnan ito ng matanda at sa isang iglap, nawala ang nangiti sa mukha nito. Ipinakita niya ito kay Liwayway. Ang masayang kwentuhan nila ay biglang naputol. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakilala nila ang sulat kamay. Ito ay sulat mula kay Rico, ang kanilang bunsong anak. Ang sobreng puti ay nakapatong sa gitna ng kanilang lamesang gawa sa kawayan. Para itong isang multo mula sa nakaraan, isang paalala ng buhay na pilit na nilang tinatalikuran. Matagal na tinitigan ni Liwayway ang sulat kamay ni Rico. Ang bawat kurba ng letra ay pamilyar, ngunit ang damdaming dala nito ay banyaga at mabigat. Tumingin siya kay Amado na nakaupo sa tapat niya. Ang sigla sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Walang nagsalita, ngunit sa kanilang mga mata, nagkakaintindihan sila. Ang katahimikan ay binasag lamang ng malayong tunog ng tawa ni Ili mula sa hardin. Ang tunog na yon ang nagbigay lakas ng loob kay Liwayway. Basahin natin, sabi niya sa isang mahinang ngunit desididong boses. Dahan-dahang kinuha ni Amado ang sulat, binuksan ito at inilatag sa mesa para sabay nilang mabasa. Ang sulat ay maikli lamang at ang mga salita ay tila isinulat ng may panginginig. Magita, hindi ko po alam kung paano sisimulan. Siguro sa salitang patawad. Patawad po sa lahat. Sa lahat-lahat ng kasalanan namin sa inyo. Nagkamali po kami. Nabulag kami sa pera. Naging makasarili kami. Ngayon po, pinagdudusahan na namin ang lahat. Nagkawatak-watak na po kaming magkakapatid. Wala na po kaming tahanan. Naghihirap na po kami, Ma. Araw-araw, iniisip ko ang ginawa namin. Araw-araw, pinagsisisihan ko. Hindi po ako humihingi ng pera. Hindi po ako humihingi ng mana. Ang hinihingi ko lang po ay isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na makausap kayo, na masabi ko sa inyo ng personal kung gaano ako nagsisisi. Sana po mapatawad ninyo kami. Ang inyong anak, Rico. Nang matapos nilang basahin, muling bumalot ang katahimikan. Tinupi ni Amado ang sulat at ibinalik sa sobre. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Ano sa tingin mo, mahal ko? Tanong ni Amado. Ang boses ay halos isang bulong. Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Sinag na buhat-buhat si Ili, habang si Diwa ay nakangiting pumipitas ng bulaklak. Ang larawang iyon. Iyon ang kanyang kapayapaan. Iyon ang kanyang tahanan. Naaawa ako sa kanila, Amado. Panimula ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado.
Naaawa ako hindi dahil naghihirap sila sa pera, kundi dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano talaga ang nawala sa kanila. Gusto niyang humingi ng tawad, sabi ni Amado. Alam ko, sagot ni Liwayway. At sa puso ko, Amado, pinapatawad ko na sila. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng pag-unawa. Pinapatawad ko sila hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Para sa sarili natin. Para tuluyan na tayong makalaya sa bigat ng galit at sakit. Ayoko nang dalhin pa yon. Pagod na ako. Ang mga salita niya ay tumago sa puso ni Amado. Tumango ito. Sumasang-ayon. Pero pagpapatuloy ni Liwayway, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating ibalik ang kahapon. Hindi nito mabubura ang mga sugat. At lalong hindi nito ibig sabihin na kailangan natin silang papasukin muli sa buhay na ito. Sa pamilyang ito. Kinuha ni Liwayway ang sobre mula sa mesa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa lumang kalang de uling sa isang sulok ng kanilang kusina kung saan mayroon pang natitirang mga baga mula sa kanilang pagluluto kanina. Walang pag-aalinlangan, inihulog niya ang sulat sa ibabaw ng mga baga. Pinanood nilang mag-asawa kung paanong ang puting papel ay unti-unting kinain ng apoy. Ang mga salita ng pagsisisi ay naging itim, umikot, at naging abo. Kasabay ng pagkaabo ng papel ang tuluyang paglaya ng kanilang mga puso. Tumalikod si Liwayway mula sa kalan at muling tumingin sa bintana. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng ginintuang sinag sa hardin. Tinawag ni Diwa ang kanyang mag-ama para pumasok na. Narinig niya ang masayang sigaw ni Ili. Lumapit si Amado sa tabi niya at inakbayan siya. Magkasama nilang pinanood ang paglapit ng kanilang bagong pamilya. Ang pagpapatawad, naisip ni Liwayway, ay isang pinto. Isang pinto na isinasara mo sa nakaraan, hindi para ikulong ang sarili mo, kundi para tuluyan mo ng mabuksan ang pinto ng iyong hinaharap. At sa kanilang hinaharap, wala ng puwang para sa kasakiman at pagkakanulo. Ang mayroon na lamang ay ang payapang tunog ng tawanan sa isang tahanang binuo ng tunay na pagmamahal. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa pagkakatali ng dugo. Ang tunay na pamilya ay matatagpuan sa mga pusong nagbibigay ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sa mga kamay na handang umalalay sa iyong pagbagsak at sa mga taong pinipili kang manatili sa iyong tabi kahit na wala ka nang maibibigay pa. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang naiipon, kundi ang pagmamahal na ibinabahagi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Amado at Liwayway. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Liwayway sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.